Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po ay kamusta po? Lalong-lalo na doon sa aking kinabibilangang community, ang Luzon, Visayas, Mindanao, All Coins Buy and Sell. Kaya din po humingi po ako ng permiso sa paggawa ko ng video, admin. Maraming salamat po. Kanina po ay galing po ako sa tindahan. Madaling araw pa po ay gising na at tinihanda ng aking sarili para pumunta sa mga tindahan, mga 5:30 yata o alas 6 ay excuse me, pupunta na po ako ng tindahan at daladala ko po ay 1K. Halos humigit kumulang po ay may kalahating kilometro po ang distansya mula sa aming bahay, at ito ay linakad ko na lang gawa na wala nga pong masakyan gawa ng lockdown. At siguro ay mga 7 minuto ay narating ko na ang mga tindahan sa kanto. At ang unang pinuntahan ko pong tindahan ay yung medyo malaki-laki, at yun nga po ay 1,000 ang aking pinambili, at naisip ko na naman po kung anong dapat bilhin. Kaya po ay ito po yung sukli sa akin kanina, may 300 piso yung perang papel, at lumipat na naman po ko sa kabilang bakery naman po, at bumili rin po ako ng tinapay sa halagang 25 piso, at nasuklihan din po ako doon sa 40 pesos na binigay ko ay 3 tiglilimahin. At lumipat na naman uli ako, tumawid ng kalsada, at doon ko po na andun po yung mga pulis, mga sundalo na nagbabantay po araw at gabi. At pumunta naman po ako doon sa tindahan ng Hot Pandesal at bumili po ako ng halagang 20 pesos o 20 pisong pandesal. At ginawa ko ay may nakita akong barya, ay pinagpalit ko yung 20 pesos na isa, at buti naman po at mayroon din. At pagbalik ko, paglakad, lipat naman ako sa isang tindahan at bumili na kahit anong bilhin para lang makakuha ng barya. At nasuklihan din po yung 200 binigay ko, at humingi rin ako, nagbaka sakali na makakuha excuse, masuklihan ulit ng barya, at humingi po din ako ng kung meron silang 25 sentimong barya, at nabigyan po ako ng 7 pirasong tigda 25 sentimo. At bago ko po ipakita yung mga nakolekta ko kanina, ay hayaan nyo pong konting kwento po, kasi no isang araw po ay napanood ko po yung live video ni Bossing Money Collector. Nung una po ay tinitingnan ko muna, pinanonood ko, at dahil hindi pa siya nagsasalita, sabi ko sa isip ko, parang si Money Collector yata yun. At nung magsalita na po siya, ay doon ko na po nakilala ang kanyang boses na ito pala ay si Money Bossing Collector. At shoutout nga pala po sa lahat ng mga magagaling na hinahangaan ko, magaganda at mga gwapo at mga baguhang kolektor tulad ko. At tuloy ko na nga po ang aking kwento. Excuse again. Ito pa lang si Money Collector ay may itinatagong kagwapuhan. Alam nyo po ba na doon pa lamang sa kanyang mga kilos o galaw ay natatawa na ako sa kanya. Kung tutusin po, hindi naman siya magaslaw kung kumilos, pero talagang sadyang natatawa na ako kung paano siya gumalaw.
At lalo pa nung sabayan niya na ng kwento, halos walang ubos na, ilang oras yon, ay talagang hindi na ako magkaintindihan sa kakatawa. At napansin ko rin, ito palang si Money Collector ay kamukha ni Vic Vargas. Alay, pagkagwapo pala yun naman pala tinatago niya yung kagapuhan niya. At Money Collector, gwapo ka pala sa personal. Shout out tuloy sa'yo. Ganyan din ay excuse ulit. Paabot ko rin ang aking pangumusta. Shout out sa ating international bagong kaibigan na taga Netherlands, si Silverdot International. Gayon din kaya sa aking kaibigan din na tinuturing na anak-anakan, Florabel Cudjo, at sa lahat ng mga nanonood sa oras na ito, kamusta po kayo? Ito po ngayon, balik na po tayo. Ito po yung sukli sa akin kanina na tig 100 perang papel. Ay naku, na ibigay po sa akin nung nagsukli ay may asterisk po. Kaya po hindi na sayang yung pagpunta ko kaninang umaga sa kanto. At ngayon ko lamang po isinerito dahil ito po ay galing pa sa araw. Ibinilad ko pa po para siguradong walang virus. At yung ibang barya nga po ay kanina ay binabad ko na rin po sa sabon, sa tubig, at hinugasan ko na rin po at pinunasan. At kanina rin po ay nakanda na rin po yung lahat ng mga coin flips. Kaya po yung iba pinaglalagay ko na. Ito po yung isi-share ko na may asterisk po. Ito yung 100 piso na may taong pong 2018. At sa gitna naman po, hindi ko po alam kung man-made ito, gawa na ng tao ito na may bahid po ng ink sa kanyang gitna. Ayan po siya, oh. Hindi ko po alam kung pagkakamali din sa imprinting ito, lumabis yung ink at dyan po nakalagay. Siguro yung sobra ito, o di man kaya tao na po ang may gawa nito. Yan po, asterisk po yan. Dagdag na rin po sa koleksyon ko. Marami na rin po ako na kukuhang naiipong banknotes na may asterisk o star note. At ito po yung nakita ko rin po kanina na nailagay ko na rin kaninang umaga, 25 centavos po, na yan po yung harap, 2000 po, year 2000. Excuse again. Ayan, ito po yung likod niya. Year 2000 po yan. Yan, masasabi ko nga na lucky day po ako ngayon sapagkat natagpuan ko po yung hinahanap ko sa 25 sentimo ang year 2000. At ang isa pa po ay ang year 2003. Yan po, 5 piraso po ang nakita ko. Binigay po sa akin ay 7 piraso. Yan, year 2003. At yung isa pa pong naisukli sa akin ay yung 10 piso po, year 2000. Ito po ang likod niya. Maraming salamat po, Bossing Money Collector, dahil sa tutorial nyo ng paggawa ng oil coins. Ayan po, may nakahanda na uli ako para ilagay ito. At ito po yung pinakamaganda kong nakolekta kaninang umaga, yung 25 sentimo na may taong 2009. May mga error po siya, hindi ko alam kung anong error to. May excess metal po siya pagkadami, oh. Doon po sa taas ng Republika natabunan na po yung letter A.
At dito sa ibaba ng nakatitik na dalawa o dos ay may mga excess na malalaking metal. At dito po rin po sa ibaba, halos matabunan na po yung kanyang taon. At sa kaliwa naman po yung sentimo ay halos matabunan na rin yung ibang letra. Sabi ko nga, ayan po, 2009, ay masaya po ko at hindi na sayang po yung pagpunta ko kaninang umaga sa mga tindahan. At isa pa pong nakita ko ay ang taon 25 sentimo, 2017 po. Ayan po siya. Kukunti na lang po ang aking iipunin, hahanapin. Ayan po ang kanyang likod. At isa pa po nga po pala itong 2003, bali dalawa na po yung 2003, yung isa po yung nakita ko kaninang umaga. Ayan po siya. Ang isa pa pong nakuha ko, ito pong isa na excuse again, ito po yung 100 pisong papel na ang kulay po ay iba. Ayan po, medyo kulay blue. Kulay blue po siya, oh. Ayan po. Na ikukumpara po dito sa isang perang papel na halagang 100 piso na ang taon po ay 2019. Ay iba po ang kanyang kulay. Ito po yung natural na kulay niya, violet. Samantalang ito po isang sinukli sa akin kaninang umaga ay may kulay blue. Ayan po sa ibaba. Ibang iba po ang kulay niya. Yan din po sa ibaba ng serial number niya. Blue din po. Samantalang ito medyo ang ano niya ay violet. At sa likod naman po ay ibang iba po. Talagang yung mayong volcano po, yung pagka-violet niya ay talagang kitang-kitang kulay violet. Samantalang dito po sa isang daan ay medyo po pusyaw, medyo hindi po gaanong aninag ang kulay ng violet. Samantalang ito po medyo bago-bago pa kaysa dito ay 2010 po itong ibang kulay blue. At sa bandang likuran naman po ay halatang halata po na magkaiba ang kulay. Ito po kaya ay pagka-print o sadyang may ganito ang kulay ng year 2010. Hindi ko po alam kasi ito lang po yung nakita ko, yung iba talaga ang kulay. Maski po yung ano niya, yung whale shark ay iba rin po ang kulay kaysa dito sa taong 2019. Hindi dito po sa 2010 ay medyo itim-itim po. Samantalang dito sa year 2019 na perang papel ay kitang-kita rin po ang pagkakulay ng whale shark na violet. Ayan po siya, magkaiba po. Yan po nakita ko kanina at sabi ko ay may lucky day na nakakolekta ko ng ganitong kulay na kaibang perang papel at may kasama rin po isang perang papel na may star note o asterisk. Ganyan din po mga kolektor ay papasalamat po ako sa inyo dahil marami din po akong natutunan sa inyo sa kabila ng nag-aalinlangan pa po akong gumawa ng video dahil kulang nga po ako sa experience tungkol sa mga barya at perang papel. Ganyan po pinapaabot ko po ng buong pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga volunteer health workers, lahat ng mga doktor, mga nurses, mga barangay health center, lalong-lalo na rin po sa ating mga kasandula, mga sundalo, mga pulis na talagang sinusungang kanilang mga buhay para lamang masawata
ang pagkalat ng COVID o epidemic na ito. Sana ay patuloy natin silang masuportahan sa pamamagitan man lamang ng ating mga panalangin para sa kanilang kaligtasan, dahil ginagawa nila ito po para sa kaligtasan po ng buong sambayanan o ng buong mamamayan. Sana po matapos na ang epidemyang ito, ang problemang ito, para manumbalik na po ang dati nating pamumuhay na normal, at sana naman pagdating ng sa tamang panahon ay mabigyan pansin ng ating pamahalaan na sila kahit papano ay mabigyan ng simpleng parangal, sapagkat para po sa akin sila po ang mga bagong bayani ng ating bansa, hindi lamang sa buong daigdig, sa kanilang mga sakripisyong ginagawa ngayon. Kaya po sa lahat ng mga nasa frontliner, mabuhay po kayo, ingatan kayo ng ating Panginoon Diyos. Gayon din ang lahat ng ating mga babayan na nasa iba't ibang lugar, sa ating mga OFW na nagtitis po ng hirap ngayon, lalong-lalo na walang trabaho, no work, no pay. Nagtitis po sila ngayon sa ibang bansa na kailangan din po nila ng tulong mula sa ating pamahalaan, na sana ay matulungan sila. Muli po, paki-likes na lang po at paki-subscribe sa aking munting video. Kung ang aking pong video ay may mga pagkakamali, kayo na po ang bahalang umunawa, kayo na po ang bahalang tuwid nito, para sa susunod ay masiayos ko na pa ito sa mga susunod pa. Paki-comment na lamang po. Kaya din po, ingat po tayo sa pang-araw-araw nating buhay. At maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.